Mga kabayan, sa grocery na naman. Ito mga kabayan, itong grocery dito ay may Daiso sa taas. Nandito tayo ngayon sa Daiso sa taas. Sa ibaba ay grocery. Kita nyo dyan. Yan. Kumpleto yung Daiso mga kabayan dito. At meron nga tayong isang kababayan na ang sabi ay ano daw yung kala ko tuloy yung sabong panlaba yung tinatanong niya. Ano daw yung sabon na ginagamit ko pag naliligo dito mga kabayan. Bibili na rin naman ako ngayon kasi isang piraso na lang yung natitira dun sa sabong pangpaligo ko. Ito yung ginagamit ko sa pangpaligo na sabon. Ito mga kabayan yung binibili ko. Ito ay apat na piraso na ito mga kabayan. Ang presyo niya ay 7,981. Yan. Lavender. Mabango ito mga kabayan sa sa hindi siya masyadong matapang. Kaya ito yung binibili ko. Marami namang pamimilian dito. Ayan. Napakaraming sabong pampaligo na pamimilian. Ayan. Tapos dito naman, ito mga body wash. Ayan, napakarami. Mga head and shoulder. May head and shoulder dito mga kabayan. Ayan. Napakaraming napakaraming shampoo na pamimilian niya. May Dove. Malaki rin yung Daiso dito. Yan, mga lotion. Yan, body lotion. Yan, sa mga babae na makapunta dito sa South Korea. Ito yung binibili ko mga kabayan kapag kapag winter kasi laging dry ang balat kasi malamig kapag winter kailangan mag-lotion. Makati sa balat mga kabayan kaya bumibili ako ng lotion kapag winter. Maangati yung balat ninyo kasi dry. Bibili rin nga pala ako ng toothpaste kasi paubos na yung toothpaste ko. Ito yung binibili ko mga kabayan na toothpaste. Ang isang piraso ay 2,651. Tagal-tagal naman ang ginagamit to kasi ito ay marami-rami naman ilang 125 grams. Ito yung binibili ko sa panghugas ng plato. So meron pa ako doon kaya hindi mo na bibili. Yan. Yan, puro panghugas ng plato dito. Ayan. Yun naman sabong panlaba. Ayan, yung mga sabong panlaba dito. Meron din mga kabayang powder. Ayan, powder yan. Tapos dito sa kabila, may powder din. Yung liquid. Liquid naman to. Yan, liquid yan. Pero mga kabayan, mas maganda talaga pag bibili ng sabong panglaba, ay liquid talaga bibilhin nyo. Katulad ng mga to. Yan. Ito kasing powder, parang parang mahirap matunaw siya. Minsan, pag nung ginagumamit ako niyan dati, parang may buo-buo pa rin ang sabon. Di basta-basta siya natutunaw. Lalo na pag winter, matagal matunaw yung powder na sabon dito. Kasi malamig din yung tubig. At bababa na ako. Ito lang yung bibilin ko dito sa taas. May mga bibilin ako sa baba. Ayan, mga tupperware, mga lagayan ng mga ulam-ulam, ng mga tira-tira. Ayan, kompleto, may mga plato. Ayan. Nung first time kong bumili ng plato, saka baso, kutsara, dito rin ako bumili. Kasi ito lang naman yung malapit na bilihan. Malapit sa tirahan namin. Halos lahat yata nandito na. Dito na tayo sa grocery sa baba. 거의 다 있어. 응, 온유 있나, 온유?
Bili tayo nito mga kabayan, masarap to. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Ito yung pangalan niya. Kulchado. Pero masarap to mga kabayan. Bili tayo, medyo mahal nga lang siya, pero medyo marami na to. Ayan, 9,800 won. Parang kamag-anak tong prutas na to ng peach. Bili ako nito, masarap to mga kabayan. Ang lasa niya ay may pagkakahawig sa sa Indian mango na hinog, pero mas matamis yung Indian mango. Ay, yung ibang klase niya, yung ibang kapareho niyang prutas. Medyo maliit nga lang itong binili ko, pero mas matamis siya kaya sa mga dito. Hindi mo na bibili ng saging kasi may saging pa ako ron. Ang mahal mga kabayan ng dito, ng kamatis. Ano lang tayo, yung makuli. Ano lang to mga kabayan, 1.7 liters na siya. Ang presyo niya ay 3,300 won. 6% alcohol lang to mga kabayan. Kaya hindi siya masyadong matapang. Tamang tamang libang-libang lang habang nanonood ng pelikula mamaya. Tataya din ulit ako ng loto mamaya kasi sumweldo kami nung Biyernes. Yan, kaya tataya ulit tayo ng loto mamaya. Daming drinks, daming mga gatas, mga kape. Sa itlog naman, hindi na ako bumibili ng itlog kasi libre naman yung itlog sa kantin namin. Pwede kaming kumuha. Daming rin mga energy drink nila dito mga kabayan. Yan, Monster energy drink. Yan. Itlog. Yan. Ang presyo ng itlog mga kabayan halos pareho lang din naman ang presyo ng itlog sa Pilipinas. Ayan. Kaya hindi nakakatakot bumili ng itlog. Bili na rin lang din ako nito. Kailangan ng calcium. Ito ulit tayo. Ito mga kabayan, veggie meal. Sa mga hindi pa nakakalam, veggie meal. Lagi akong bumibili nito kapag pupunta ako ng grocery. Yan, 950 ml, 3,280 won. Marami-rami na ito mga kabayan. Veggie meal, yan lagi binibili ko. Sweet flavor. Yan. Tapos sa susunod, bibili ako mga kabayan ito, yung pang spaghetti. Lagi namang nakasale yung mga sauce ng pang spaghetti. Next week magluluto ako ng spaghetti. Andito rin naman yung yung mga pasta, mga noodles sa paggawa ng spaghetti. Mura lang din naman. Product of Italy. Yan. Next week magluluto ako spaghetti. Medyo matabang nga lang yung mga sauce ng spaghetti dito. Marami namang klase yan. Kaya ang ginagawa ko, minsan nilalagyan ko ng kunting gatas or asukal pag nagluluto ako ng spaghetti. Saka nihahaluan ko siya ng spam. Yung kasing hotdog naman ay parang medyo matabang kasi yung ibang lasa ng hotdog dito. Kaya yung spam yung ginagamit ko. Tsambang luto lang ng spaghetti yun. Buldak. Paborito ng anak ko. Bibili ako niyan kapag magbabakasyon ako sa Pilipinas. Maangang yan yung parang pansit canton. Ito yung chocolate siya na ito yung paborito ng asawa ko to. Lagi ako nagdadala nito kapag magbabakasyon ako sa Pilipinas. Yan. Yung siya, yung chocolate na parang may giniling na bigas sa loob. Masarap.
Ito lang yung bibilhin ko ngayon. Tapos pupunta na ako ng taya ng loto. Yeah. Ito na naman tayo mga kabayan sa taya ng loto. Si araw na naman ng Sabado hapon. At 6:45 loto draw. Mamayang gabi alas 9. Tataya ako ng 10,000 won na naman. Ang bala ko ngayon, kasi nung nakaraang Sabado ay merong 5 combination ako ng number na hindi naman tumama, walang nakuha kahit isa, kaya yun yung tatayaan ko ngayong gabi. Taya na ulit tayo ng loto. 10 combination ng number ulit. Mamayang alas 9. Abangan natin kung anong lalabas, kung kung mabukya ba ulit tayo or makakakuha ulit tayo ng 3 o 4 na number. Tingnan natin mamaya. Ayan. At pupunta naman ako ngayon ng bibili ako ng fried chicken. Dala ko lagi yung bike ko kapag lalakad ako dito papunta dito. At hindi pa siya masyadong mag-alas 6 na, pero parang pa rin yung kitang kita pa rin yung sinag ng araw. Ganito talaga mga kabayan dito kapag tawag dito kapag yung summer. Pag winter naman ay mabilis lumubog yung araw, minsan 5:30 pa lang ay na, madilim na. Dati yung isang buong manok nung nakarang buwan bumili ako ay 14,000 won lang. Ngayon nagmahal ng 1,000 won, ngayon 15,000 won na. Pasok tayo. Ayun, nakabili na ako mga kabayan. Tuwi na ako. Maya maya mga alas 8 o alas 9. Umpisa na nating tumagay. Ito na. Umpisa na nating tumagay. Ito yung binili ko kanina na kung tawagin ay makuli. Ito ay rice wine. Ayun, kahit bigas na gawa nilang paraan para maging alak. Pero inulit ko, mababa lang naman ang alcohol nito. 6%. Kaya ayos na ayos lang habang naglilibang. At ito mga kabayan yung binili kong fried chicken kanina. Tinanong ko yung nagtitinda na Koreana, tinanong kung pwedeng makabili ng kalahati. Sabi pwede naman daw, kaya yun, kalahati lang yung binili ko at talagang pampulutan lang. Tapos ito naman yung binili kong prutas kanina na siya, magay kamag-anak na prutas ng peach. Ayan. Nilagay ko nagtubig-tubig kasi nilagay ko sa rep kanina. Ayan. Tingnan natin kung anong laman. Kagating ko muna. Ayan. Yan mga kabayan, itsura ng laman niya. Manamis-namis, na maasim-asim. Yung balat niya maasim talaga mga kabayan. Ayos na. Maganda yung natitikman yung iba't ibang klaseng prutas dito sa South Korea. Pag umuwi, siyempre hindi mo na yan matitikman sa may asin. Yan. Kung matabang sa pakilasa. Yan na. Ang tsura. Ito naman lagi yung binibili ko mga kabayan. Masarap naman siya. Normal lang yung lasa. Yan. Kalahati lang yan. Yan. Konti lang. Pampulutan lang talaga. Habang nanonood ng day off, relaxing time naman mga kabayan, inuman session. Kailangan kalugin ito mga kabayan kasi yung parang bigas niya ay namumuo doon sa ilalim. Kailangan na
kalugin. Okay. Yan ang itsura ng rice wine. Siyempre rice wine, kulay puti. At ano nga ba ang lasa nito? Matamis mga kabayan. Lasang tuba. Kaya lang, hindi ko naubos kasi 1.7 liter to. Hindi ko to kayang ubusin. Kasi parang nakakauta din yung lasa. Fried chicken. Nakagat ko na yan kanina. Yan. Paalala to dun sa mga nandito na mga baguhan dito na nandito na sa South Korea at dun sa mga mag-a-apply pa lang dito sa South Korea. Pag may nag-alok sa'yo ng mga investment daw na ewan, kasi maraming ano dito, marami din budol dito mga kabayan, ano. Kaya kailangan kayong mag-ingat, kailangan pag-ingatan yung pera na kinikita nyo dito, napaka-importante kasi nagtatrabaho tayo sa ibang bansa, malayo tayo sa pamilya. Kaya napakahirap nung maluloko ka ng mga budol na yan. Ang mahirap kasi niyan sa mga investment na ganyan ng pera ay pag nag-declare ng bankruptcy ay mahirapan kayong bawiin yung pera nyo. Kasi unang-una, nagtatrabaho kayo dito, hindi kayo basta-basta pwedeng umabsent sa trabaho. Magagalit amo nyo. Kaya kung gusto nyo mag-ipon ng pera, pinakamaganda mga kabayan sa Pag-ibig MP2 savings account. Gumawa kayo ng, dyan ako nag-iipon, malaki-laki na rin yung ipon ko. Nagawan ko na rin ito ng video nung mga nakaraan. Yan ang may suggest ko sa inyo. Pinakamaganda talaga, dyan kayo mag-ipon ng pera sa Pag-ibig MP2. Malaki ang tubo kaya sa bangko. Pero kung ayaw nyo naman na mag-ipon sa Pag-ibig MP2, pwede rin naman sa bangko, kaso nga lang maliit ang tubo. Ika nga, kung walang magpapaloko ay walang manluloko. At paano nga ba mag-open ng MP2 savings account? Madali lang yan mga kabayan. Manood lang kayo sa YouTube. Panoorin nyo yung mga video niyan. Nandyan na lahat ng informasyon na tungkol sa pag-open account. Napakadali lang. Titingnan na natin kung ano ang labas sa 645 Lotto Draw dito sa South Korea. Ayan, makikita nyo mga kabayan. 2026 7-4 Saturday. Okay, tingnan natin ang result. QR code. Open link. Ohoy, nakadalawa, may nakadalawa, yan. Isa-isa. Hindi tumama. Tapos sunod. Last. Open link. Tadadang. Aroy. Talo mga kabayan.